Thank you, Jesus, for your amazing love. God will bless you now. Tell somebody beside you, God will bless you now. Thank you so much. Welcome to the feast here in Circuit. Maraming salamat po. We want to welcome those who are here for the first time. Pwede ba natin silang palakpakan? Thank you so much for being here. And of course, thank you so much for those that have been here every week. Maraming salamat po. Ang presensya ninyo ay napakalakas ng Diyos sa inyo dito sa lugar na ito. So I pray that the Lord will bless you today. And for those who are here for the first time, relax lang po kayo. My name is Jan. I'm the one building this feast in this side of Makati. And I want to thank you. I want to honor you for being here this Palm Sunday. Amen? All right, so let's jump in right now. Let's all pray our favorite prayer at the feast. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Together, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings. Today I open myself. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen, amen. We anchor everything to your word today. Thy word is a lamp unto my feet. Speak to us, Lord. We are listening to you. So we are in the last talk of our series, How Did We Get Here? So the title of the talk is this, Strength That Serves. Everybody say serves. God did not just restore you to bless you. He restored you to send you. May mga problema ba kayo sa buhay na after nyo pagdaanan, parang happy kayo? Pakitingnan ng katabi mo, ang happy ba siya doon sa problemang na-solve niya, nakabayad ng utang o gumaling, di ba? Tapos mamaya may makikilala kang iba na ganun din ang sitwasyon mo. Ganun din, parang bakit ganito? Sino insecure nung bata sila? Meron ba? Ako lang ba? Ako insecure ako eh. Alam ko, mahirap paniwalaan, pero insecure po talaga ako. Sabi ko, maraming mas gwapo sa akin. Ang tawag po sa akin nung high school, ito seryoso lang sa Don Bosco, ay nako, kasi kukunti lang kaming gwapo doon. Kaya, ang tawag sa akin doon, nauso kasi si Osama noong time na yon. Kaya hindi dyan sila nang tawag sa akin sa school dati, Osama. Kalain mo yun. Talagang kamukha naman nila yung, ewan ko, hindi naman sila gano'ng gwapo, pero ako si Osama. Tapos, basta, graduate ako, sila hindi. I mean, sino ngayon, di ba? So, pero alam mo yun, tapos mamaya may makikilala ka, talagang binibigyan din ng pangalan, talaga naman. Tapos nandun ka para sa kanya. Okay lang yan, lilipas din yan. May kilala kayong single, na talaga naman, Lord, kailan ba talaga? Ganyan din ang tanong ko dati. Nanligaw lang naman ako. Buti sinagot ako. Tapos kapag mayroon single ngayon, na gano'n din ang problema, magpaligaw ka kasi. Nalalagpasan din lahat ng problema. So, sige, palapakan na. May isa akong fan doon. Maraming salamat. May isa akong single na kaibigan doon. Isaiah 40, it says, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Ito sana yung wag mawala sa atin, ha? Pakisabi nga hope. Hindi kay Petron, kay Shell, kung kani-kanino man, ha? Kay Caltex, kay Hope tayo. Kapit tayo kay Lord. Okay? Put your hands above your heart, please. Thank you, Lord, for today. Kahit ang dami nangyayari sa mundo ngayon,
Kahit ang dami nangyayari sa Pilipinas, nangyayari sa pamilya namin, we hope in you. Bless us today. In Jesus' name. Amen? Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let's give the Lord a big hand, everybody. Thank you, Lord. Please be seated. Maraming salamat po for attending the feast. This will just be a short feast, I hope. Depende kay Ivan kung mahaba ang kanyang talk. But I'm very blessed to co-preach this message with you. Last week we had Dearden. Today we have Ivan. Dearden is the head of all the ministry heads here. May hinahanap mo yung magulang niyan. Yan ang trabaho ng speaker natin last week. Ayaw niya dun, no? It's okay. Walang nakatingin sa'yo, promise. So, yeah, Dearden gave a talk last week. And for those, again, may youth gathering po mamaya sa Wilt Lover. Kasi namin flowers dun eh. So, Wilt Flowers. So, Wilt Lover at 1 p.m. to 4 p.m. Love Life Retreat. Again, paulit-ulit na. Kasi last time na po namin i-announce yung Love Life Retreat. Dahil next week, wala pong feast. We will be at the Grand Easter Feast at MOA Arena. If you're not gonna come there, if you're not gonna go there at the MOA Arena, please go to your parishes, no? Or may chapel naman po dyan sa kabila ng circuit, yung pinuntahan ni Father after ng Mass niya. Alright? So, strength that serves. Pakisabi ulit, serves. Let us give you 3 points for today, but today I'm very privileged because we have the head of our youth ministry in the whole district to give you the 2 points. And I want you to listen to this amazing person, and he will introduce himself. Sabihin mo yung mga racket mo sa buhay din, yung mga pinasa mong mga test, at para paniwalaan ka nila, ha? Devire lang. But can I just welcome my dear friend, Ivan Camacho! Okay. Hi, guys. So, again, I'm Ivan Camacho. I'm a clinical psychologist by profession and also a teacher. So, I passed the board exam last year. And, ako po ay totoong taga-Mandaluyong na taga-loob dahil ako po ay nagtatrabaho sa NCMH, or National Center for Mental Health. Okay, so enough about me. So for today, we have 3 points. And our first point ay, you were strengthened for a purpose. Now, the key idea of this point ay, your waiting, your pain, can be a part of your preparation. Now, in general truth, yung process or yung strength usually comes from process. Kailangan may pagdaanan muna. 'Di ba? Kapag gusto mong lumakas sa gym, kailangan talaga almost every day, kagaya ni Kuya Jan. Diba? Kapag nagtanim ka ng puno, of course, kailangan dumaan siya sa madaming seasons. Though the problem with process, sometimes it's painful. Failures, rejections. So, kaya nga nasabi ko kanina, last year, nag-review ako for board exam. So, syempre, ang prayer ko, Lord, sana pumasa ako. Pero, laging end ng prayer ko ay, of course, your will be done. Angas, di ba? Na okay lang. Kahit hindi ako pumasa, kahit next year na, Lord, okay lang talaga kung yun yung gusto mo. Pero nung araw ng exam mismo, nung nakita ko kung gaano kahirap, Lord, please, ipasa mo ako. Hindi ko na kaya, hindi ko kayang ulitin ko pa to. Because, another 6 months na naman of review, of puyat. Process, sometimes it's confusing. Diba? Minsan, hindi mo alam, Lord, ito ba talaga yung para sa akin? Ano ba talaga yung para sa akin? Kasi, bakit ganon? Nilagay mo ako dito, pero parang hindi naman nag-aayon lahat ng mga nangyayari. Sometimes, it is boring. Na Lord, ang tagal ko ng single.
Kailan ba ako kikiligin? Kailan ko ba mahanap yung one, two love ko? Saan ko paglalagyan tong sweetness ko? Wala nang mapaglagyan, no? O kaya pwede mong sabihin kay Lord, ano? Lord, okay lang naman na single ako, pero kanino ko i-joke na ang Tagalog ng ticket ay kunin mo? Medyo ni-research ko pa yan, ang dami ko pang... So sometimes, again, process, it's painful, it's confusing, and it's boring. But it's a must. Bakit? Kasi pwede na dun sa painful season mo, God was healing you from something. Pwede that dun sa confusing season mo, God was teaching you something. Pwede that dun sa boring season mo, God was training you to be faithful. And God needs to prepare you because a blessing that's given early can become a curse. Pwedeng hindi mo siya ma-manage ng maayos if you're not yet ready. And after overcoming all of that, hindi pa yun yung end. It's not the end. It's just the beginning. Beginning for what? A beginning to serve. Because God doesn't strengthen you just to survive. He strengthens you to love. And love requires strength. So, God is forming you for something. He's forming you for something bigger than yourself. That brings me to my second point. That your story is your assignment. Now, ito naman, the key idea of this point ay, what you went through is exactly what God will use. Merong passage sa Bible, no, that yung mga disciples, they asked Jesus, sabi nila, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Sino daw may kasalanan kung bakit siya isinilang na bulag? Because at that time, kapag mayroon kang kapansanan, ang tingin nila ay kasi may ginawa kang mali. Or may ginawang mali yung mga parents mo or yung mga ancestors mo. But Jesus answered them that the man's condition was not because he or his parents sinned, but so that the works of God might be displayed in him. Now, imagine that you are that blind man. So, pikit kayo. Will you ask the same question na tinanong ng mga disciples? Hindi yung blind man ang nagtanong nun, ha? Ang nagtanong nun yung mga disciples. Will you ask the same question na, bakit nangyayari to? Kasi ako for sure, tatanungin ko yun. Di ba, bakit ako bulag? Bakit ayaw mo bang ipakita sa akin yung ganda nung creation mo? And sometimes, yung ganyang klaseng tanong, nag-a-applyan sa lahat. Bakit ba ako yung nandito sa posisyon na to? Bakit nangyayari sa akin tong bagay na to? Bakit hindi na lang dun sa chismosa namin kapitbahay? O kaya, ba't di na lang dito sa katabi ko? And the answer is, we don't know yet. Hindi pa natin alam. Kung mapapansin nyo kanina, di ba? I used the word na, pwede naman kasi na, kaya nangyayari yan kasi ganito, kasi ganyan. I use the word maybe. Not because, of course, that I'm not sure. I'm sure. This is sinasabi ko. But
in reality, if we're gonna look at the world, there's a lot of things that we don't know. And as humans we are, madami talaga tayong hindi naiintindihan at hindi natin alam. But at the same time, that's also the beauty of our faith. That even we don't understand, we still believe. Still believe for what? We still believe that whatever situation you're in, good or bad, God is present in it. We still believe that kahit ano pa nangyayari sa'yo, He can sustain you through it. We still believe that whatever situation na nasaan ka, He can bring good out of it. And that I am sure of. Because your story, whatever it is, promise, whatever it is, it can be redeemed for a greater purpose. Now, the world is very complex. Ilan tayo? We're, I think, 8 billion people. And dun sa 8 billion na yan, bawat isa yan, mayroong kanya-kanya nilang need. Bawat isa yan, meron silang kanya-kanyang mga pangangailangan. So maybe, your story will be able to feel that need. Sino nanonood ng The Chosen? Ayan. Well, this is not really, hindi talaga to nangyari. Disclaimer lang. Ano lang nila yon, dramatization. So si Little James, doon ay naglilimp siya. No? So pilay siya. And tinanong niya si Lord na, bakit hindi mo ako pinapagaling? Kasi nag-iisip siya paano maniniwala sa akin yung mga tao na kaya ko silang pagalingin kung yung sarili ko nga, hindi ko kayang pagalingin. So Jesus answered him that, kasi, yung kwento mo na yan, ikaw lang yung meron yan. Na, pag nakita ka nila that you're limping, you're suffering, and yet you're doing God's work. It is a very unique story that only you can tell. So your struggle can become your message. Your deepest wound can become your greatest witness. And imagine how great it is to be used by God. How great it is to be that blind man. Tapos binulog ka ni Lord kinabukasan, no? Hindi naman, Lord. Iba yung story ko. Sa Kanya yon. And to continue, the last point, I want to call again, Kuya John. Hello? Number 8. Teka, Ivan, siya ka lang sandali. Can we give Ivan a big hand, please? Hindi na ako malis agad, ha? Thank you, thank you. Okay naman? Pwede na? Ivan, sabi mo, pumasa ka dun sa, ano yung pinasa mo? So board exam. Psychologist. The psychologist. But you're specializing in? Clinical psychology. Clinical psychology. Ngayon, wala to sa script. Pero Ivan, in your profession, you know, a lot of families right now, sabi mo nga, there's pain, there's purpose in what's happening. And you see a lot of young people. Mm-hmm. You're the head of the youth ministry of the Light of Jesus family. Hindi, pero Office Makati. Yung Makati lang, Makati District. Bigat na, no? Buong mundo. Malay mo, tingnan natin. So, but you had the youth ministry of the Feast Makati District, and you see a lot of young people going through these new words for sabihin ko sana old people for people na ano ba,
parang kasing edad ni Clark at pataas, na ano ba yung mga anxiety na yan, depression na yan, at mga things na yan, because we want to understand them. What do you think is the first step for us parents and for the other generations to understand this language? Okay. Yung the Gen Z ay they're used to control. They're used to na sila yung merong ginagawa for sa sarili nila. Kasi for example, Spotify. In Spotify, kaya-kaya mong gawa ng sarili mong playlist. Sila ng sarili nilang account. Tapos kung ano yung mga gusto nila. No? Kasi yung information, paano mangyari yun ay nasa kanila eh. So they're used to control. So for you to bridge the gap, you have to change your mindset na, I'll be the one to decide kung ano yung maganda para sa'yo. No. Kasi you don't really know that. I'm not saying na dahil hindi ka mabuting magulang, but because there's a generational gap. May pagkakaiba. So you have to switch yung mindset mo na in cooperation. Ano ulit? Cooperation. Cooperation. You have to ask them, paano tayo pupunta doon? Ano yung tingin mo na dapat nating gawin? Because the youth, yun yung tinatawag nila, yun yung gusto nilang mangyari. For their parents na magkaroon ng cooperation sa kanila. Meron ako hinahanap na word, hindi cooperation eh. Pero yun na yung pinakamalapit. Cooperate. Mm-mm. Baka kasama sa exam mo yung word na yun, no? Oo So, nga. kalimutan Malik mo na ako bumagsak eh. Muntik na. Dahil bumasa ka naman di ba? So, we need to know. So, in real life terms, on Monday to Sunday to Saturday terms, what does cooperation looks like? Or what does it look like? So, pag trip nilang mag-Pobla, I will cooperate. Siyempre. Pobla type mo eh. Hindi naman, di ba? May limit ka pa rin. For example, doon sa bagay na gusto nilang gawin, na gusto nilang gawin sa school, ano gusto nilang i-explore. I-explore yung sa school. So, give them the access, the opportunity. Tapos, kapag nag-fail, pag-usapan. Bakit ka ba nag-fail? O kaya pag hindi na nila gusto, ano ba nangyari? Ano bang pakiramdam mo? Bakit hindi mo na gusto? Nung nakaraan, gusto mo to Bakit? So, malalaman mo, kasi mahilig siya sa ganito. Kasi parang mas trip niya yung ganito. Kasi ganito. Kasi sila, hindi din nila alam yon. Most of them, they're just basing their decision sa kung ano yung current na nararamdaman nila. Sinisipag ako, gagawin ko nga to. Pero ikaw, since ikaw yung nasa outside perspective, naiintindihan mo na, okay, so, ang dahilan yan, kaya yung ganito yung ginawa niya kasi ganito, ganito yan. Then you have also to communicate that to them. Kasi hindi ka din naman sure eh. Kasi hindi mo naman nababasa yung utak ng anak mo. I know that sometimes yun yung gusto niyong mga magulang, but hindi nangyayari. Siyempre. Yun naman eh. Di ba? Pero, last na. Nung panahon ni Clark, kasi, mga 40 years old and above dito, we were hindi naman forced, we were suggested na ito yung kunin mong course. Kasi maraming pera dyan. Yep. Diba? Ito kunin mong course, mag-nursing ka. Naku, yung time na yun nursing. Kaya ang dami kong alam ng mechanical na nagno-nursing. Parang ibang skill to Pero na pumapasa, nagiging nurses. Pero grabe yung struggle in real life. Now, what you suggesting is that ang mahirap lang kasi yung ito yung gusto mo, tapos next sem iba naman gusto mo. Magastos kasi yung gusto. Ano ba yan? Real life? Hindi, wala pa. Hindi pa nagka-college eh. Oo. So as maybe just the key principle for us parents, how can we cooperate and Okay. understand? Actually, every start ng SEM, yun yung tanong ko sa mga student ko. Bakit ito yung pinili niyong course? And what I observe, na 80% sa kanila ay hindi nila gusto yung course nila. Pwedeng sa madaming dahilan eh. Of course, kasama doon yung parents. Pwedeng hindi talaga nila alam, hindi sila nabigyan ng
opportunity to explore at kung ano-ano pa. So I think, babalik ako dun sa una kong point, na parang bata pa lang, let them explore. And then, dun sa pag-explore na yon, you both try to process na ba, yan ba yung gusto mo, bakit ba ganito, bakit ba ganyan. And in reality kasi, hindi naman talaga yun yung magiging identity nila eh. Of course, we need to put importance sa course, but then, sobrang daming pwedeng mangyari sa mundo. And at the same time, it's also a very important decision. Pero hindi lang yun. Ang point ko lang ay, yes, it's very important na pag-isipan siya, pero at the same time, don't base everything on that specific situation. Kasi pwedeng, kagaya ko, ang course ko nung college ay HR. Pero dahil nung sa youth and all, nag-decide ako, gusto ko maging psychologist. Pero I also base it sa experience ko pa before. Kasi medyo reflective akong tao. Ito yung gusto ko, ito yung ganito, ito yung ganyan. So, there's really no, of course, merong, yan nga, i-explore, hayaan silang mag-explore, blah, 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 and all, and just let be them. But I think, siguro yung pinaka concrete ay pag-usapan yung dalawa. Kasi again, hindi niya naiintindihan yun eh. So kailangan niya ng adult na wala ding sarili niyang standard. Kasi minsan ganun eh. Sariling standard mo yung ginagamit mo sa kung ano yung gusto mo mangyari doon sa bata. Pero hindi kasi yun pwede. Kasi yung standard mo, pwedeng hindi yun yung talagang standard na dapat meron siya. Kasi yung standard mo, galing yan sa experience mo, sa wound, sa pains, at sa kung ano-ano pa. That's why hindi mo pwedeng gamitin yun. So very important. You communicate consistently with your children, di ba? Kasi doon mo sila mako-correct. Then at the same time, if patuloy yung communication, doon din nila magagawang i-express talaga eh. Itong bagay na to, hindi ko to maintindihan eh. Pwede bang ikaw ang mag-process na ito sa akin? And of course, magkakamali. Ikaw, pwedeng malitin yung intindi mo. Ganun talaga eh. The important thing is that you process it together. And yep, you process it together. Amen. Amen. Thank you, Doc. Okay. Well, not yet. Next. Hindi, papunta na tayo doon, di ba? Amen. Can we give Ivan a big hand? Thank you, Ivan. We'll see more of him in the coming weeks and the coming years. That's good. So, gusto ko lang sabihin, Clark, sobrang ganda ng talk niya. Ha? At good luck sa iyo. All right? Last point is this. Everybody inhale. Exhale. Everybody say, how did we get here? How did we get here? Kuya Nick, kailangan na kita. So how did we get here? Again, the whole premise of our message is this. The Israelites were okay in Jerusalem. They were captured. They were sent to Babylon. And then Babylon, they're now back to Jerusalem. But according to Ivan, may purpose sila, pero may struggle pa rin sila. Imagine mo, 70 years na yun yung pinaniniwalaan mo, 70 years of being stuck as a slave. Now you are free again. Minsan malaya ka na, pero may utak ka pa rin slave. That's why the Lord, sige lang, little by little, little by little, little by little, ginagawa ng paraan. This year, 2026, do you believe that the Lord will bless you? This, bang hina nung yes? This 2026, do you believe the Lord will bless you? Amen. Sa may mga estudyante ba dito, do you believe that you will graduate on time? Sige na, mahal ang tuition eh. Let's graduate on time. Tapusin nyo muna yung ganon, tapusin nyo muna. And Ivan said a lot of things about process, about talking, about relationship of father and mother. But my third point is this, and I pray that the Lord will bless you with this third point, and this is my last point, is that Jesus, the perfect model of strength. Kasi minsan, Ivan, kahit ginawa na ng magulang lahat, pero hindi pa rin talaga yun yung parang feeling mong resulta na dapat sa mga anak mo. Or ikaw na anak,
you're trying your very best to reach out to your parents. Kung feeling mo ikaw parating mali. At parang, bakit hindi niya ako maintindihan? There's a bridge. There's grace that is available for us. And that grace has a name. His name is Jesus. Jesus did not just teach service. He modeled it all the way to the cross. So, anong ginawa niya? Ito yung ginawa niya, 3 years of ministry. Ang ginawa niya, he healed the sick. Tuwing makakikita siya ng may sakit, pinapagaling niya. He served. Everybody say serve. Pag may gutom, kahit 5,000 pa yan, not counting women and children, he fed them. Tapos, he served the poor. Tapos, this Holy Thursday, this Maundy Thursday, will witness the washing of the feet in your parishes. He continued to serve until he gave his life. The strongest man in history became a servant. That's why every day, my exhortation for you every day, tignan mo, how can I best serve my wife? Si wife, how can I best serve my husband? Si single, how can I best serve my parents? Parents, how can I best serve my children right now? We have elderlies here. May mga senior citizens po tayo dito. And they're still thinking about their apos, about their children. How can I best serve them? I think that's the way of the cross. Sa mga trabaho dito sa inyo, how can you best serve it? How can you be Jesus at your best at work? Excited ba kayo pumasok sa umaga? 'Di ba? Hindi na, talaga naman. Yung talagang yes, Monday na naman, talagang ibibigay ko yung best ko ngayon. Hindi na eh. Sa Monday, feeling ko, di ba Thursday? Ang tagal naman mag-Thursday. Ayaw ka na, gusto ko ng long vacation na, excited ka na. And alam niyo kung kailan yung matitest ng pagiging Jesus natin sa trabaho? Pag may teammate kang uma-attitude. O baka ikaw yung ma-attitude dito ka, ha? Pag may uma-attitude, ay naku, talaga naman. Yes, dapat excited ka pag may uma-attitude na office mate. Yes, time to be Jesus. May uma-attitude kang colleague, ay naku. Ang sarap sana i-ignore na lang at mag-move on na lang sa buhay. Hindi eh. How can I be best Jesus to this person? Mas malalim yan if you feel disrespected by a colleague. You feel na parang binabackstab ka. Ang daming sinasabi behind your back. Pero pagkaharap mo, mabait. Pag tumalikod, and that is one of the best ways, the best chances for us to become Jesus. Pag binackstab kayo, anong pinakamagandang response, Simon? Pag inaway ka, di ba? Pakitingnan ng katabi. Pag inaway yan, anong reaksyon yan? Pag kinat yan sa traffic, anong reaksyon yan? Ayup ka dito. Susundan kita, kakatinding kita. And that's why there's a lot of road rages happening left and right. Malakas ang busina mo, mas malakas ang busina ko. Pinakstab mo ako, mas marami kong alam chismis sa'yo. That is the natural reaction to react, to fight back, to get angry. But the real strength is this. It is staying kind. When people are difficult, staying kind. Gumawa ka na lang ng kwento, Marlon, pag kinat ka. Gumawa ka na lang ng kwento. Siguro talagang kailangan na niyang mag-CR. Be kind. Pag nagbusina, alam mo, ay, grabe, nagka-budget siya for a busina. Niyayabang lang niya. Gawa na lang kayong kwento.
Dati may office mate ako. Pagpasok sa office, yung galit na kagad, yung nakaganong kagad. Alam mo, kinausap ko lang siya. Nung kinausap ko siya, ay naging okay din naman pala lahat. So please, in relationships, sige nga, love is easy when, this is my wife here. Habang nagte-text, alam niya, hindi niya alam to, natatawagin ko siya. Ito pong aking asawa for 8 years now, so far. And so far, we have 4 children so far. At love is easy. Love is easy when I feel that she appreciates me. Love is easy when kailan ba mahal? Kailan ba yung pagka you feel that I understand you, 'di ba? Parang masarap yung pagmamahal na 'yan. Or when she feels valued. Yung mga ganon. Pero kailan ba kita nasasaktan? Yung pwede mo i-share, ha? Tuwing kailan ka ba na-hurt? Pag pagod siya at marami siyang iniisip, tapos hindi niya ma-express verbally. So, basta ganun. Anong ginagawa ko? Galit ba ako parate? Oo, no? Hindi, anyway, so... At kung ba binibigyan ng chance tingnan mo itong mag-asawa to, nag-aapiran pa kayong dalawa. Di ba? It's easy to love me if I'm cooperative, if I'm, di ba, parang ganyan parate, loving. But it's really hard. It's really hard to love when I'm mad. Tama siya. Pag mainit ang ulo. Pag tingnan niya, pero thank you for choosing to stay. And for, Pag galit na galit ka na sa akin, anong ginagawa mo? Sabi mo muna sa akin. Ana? No, kasi magkaiba kami ng way ng processing. So, pagka galit ako, gusto ko pag-usapan ko kagad yung problem. Siya naman, pag galit siya, tatahimik siya, hindi siya magsasalita, ganon. So, doon kami nagkakaproblema kasi rat-rat ako ng rat-rat tas hindi siya nagre-react. So, mas lalong nakakainis yun, di ba? So, ayun, we just learned how to process things. Parang kung ano yung mga bagay na pag-usapan namin ngayon or ano yung pwedeng next time na. Kasi kung pareho namin i-insist yung way namin of resolving things, wala kami matatapos. May dadagdag ka pa? Okay. Real strength is this. Look at the screen. Real strength is choosing to forgive when it hurts. Kaya pakitignan ng mga katabi, mukhang napatawad na ba niya? Di ba? Aray, patugmapatuwa kayong dalawa siya. Dear friends, real love is not tested in comfort. It is tested in pain. It is tested in pain. Lakas ang palakpak ni Risa, Nick. Sabi ko sa'yo, talaga. Thank you, B. Sige, we'll pray. Let's all stand, please. And that's where Jesus comes in. This talk is actually, when I were reflecting, this talk is very easy to give, but it's really hard to apply. It's hard to apply. That's why we need Jesus. Amen. Pakisabi nga sa katabi, we need Jesus. Why? Jesus did not teach us strength. He became our strength.
He became our strength. That's why we're gathered here today. Yes, thank you for the tools Ivan gave. And that's all of the things we need to give it to Jesus. Lord, can I please understand my children more? Can I please understand my parents more? How can I forgive this person more? And in the process of finding that out, you will witness that, Lord, you don't just give me strength, you become my strength. You become my strength. You are with me right now. You become my strength. John 15:5, it says, apart from me, you can do nothing. Apart from me, kung wala ang Diyos sa picture, you can do. Grabe, no? Hindi man lang some things or yung kaya kong gawin or a little bit of thing. Pag wala si Jesus, nothing, Chippy. Anong ginagawa mo dito? Sa kids, kanina ka ba ba nandyan? Strength is not something you produce. It's someone you receive. It is someone you receive. So this Palm Sunday, dear friends, I want you to receive Jesus again. In the name of the Father, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. In your own prayer time, in your own space, just receive the Lord right now. Receive Him. Father, I receive you right now. I receive your love. I receive your grace. I receive your strength. This is our prayer in Jesus' name. Amen.